etong brand na to, parang feeling ko hindi masyadong na-appreciate dito sa Pilipinas. Para sa akin, very European yung style nung scents nitong brand na to. Kaya siguro, konti lang yung nakaka-appreciate. And parang for me, misunderstood tong brand na to eh. Gawa lang ako ng quick na comparison nitong Orpheon na EDT and also nitong EDP kasi kalalabas lang nung EDT and hindi ko pa nagagamit tong EDT ko. Nakita nyo naman kabubukas ko lang. So today actually yung wear test ko nitong EDT para magawan ko siya ng proper na review para sa inyo guys. Pero today, quick comparison lang, quick na review and parang introduction lang dito sa may EDT. Naamoy ko siya sa store and sabi ko parang okay lang, sakto lang. Pero nung medyo tumagal na siya sa skin ko, nagustuhan ko na siya. So, pagka inamoy niyo siya sa store, huwag kayong magbase doon sa initial na spray niya. Medyo patagalin niyo siya ng konti sa skin para ma-appreciate niyo siya, guys. Some people are questioning bakit nilabas tong EDT. Usually kasi pagka EDP yung unang lumabas and then naglabas ng EDT, iisip natin is parang pinahinang version ng EDP. So parang nako-question siya, bakit nilabas pa yung EDP? And then yung iba naman sinasabi, magkaiba sila ng amoy. Yes, talagang design siya na magkaiba sila ng amoy. So kung alam niyo yung story nitong Orpheon na EDP, nagawan ko na to ng review, hanapin niyo na lang guys, no, yung parang wear test ko sa kanya and yung story behind, I think na-mention ko to doon. Pero syempre may mention ko na rin now. Itong Orpheon, parang dinesign yung amoy nito dun sa bar. Before, wala na yata to ngayon. I don't remember na din. I don't remember kung nakapunta na ako sa Diptyque sa Paris. Hindi ko na siya maalala. Pero yung idea kasi nitong Orpheon is before yung Diptyque sa Paris, meron siyang katabing bar. And dinesign tong EDP sa amoy nung bar sa gabi. Yung amoy nung cigar, amoy nung alak, amoy nung mga tao sa loob. Alam nyo yon, yung naaamoy mo lahat, naaamoy mo yung perfume nung tao, yung powder makeup nung tao, yung cocktails. So yung halo-halong amoy nun, yun yung amoy dapat ng EDP. Ngayon, etong EDT, so parang iisipin nyo, so pinahinang version nung amoy nung bar sa tabi nung Diptyque sa Paris? Hindi. Ang amoy nito, para mas ma-appreciate nyo siya and para mas maintindihan nyo siya, ang amoy nito is yung bar, yes, pero bago pa siya, kumbaga ka-open pa lang nung bar. So amoy malinis siya dapat. Hindi mo dapat maaamoy yung smokiness. Kailangan hindi ko maamoy dito Hindi dapat siya magiging super smoky. Dapat magiging fresh siya. So alam nyo yung amoy nung sabi mo ng restaurant bar pagkabubukas lang. Amoy malinis yung bar pero may citruses to. Kasi diba yung bars, you need lemon, you need lime para makagawa ng cocktails. And syempre pagka bagong bukas, yung medyo malinis pa yung amoy niya. Ganon yung parang inspiration nitong perfume na to. Spray na natin guys. Ang bango niya guys. So sa initial na spray, mababanguhan ka. And ito din yung naamoy ko nung nasa store ako. Pero after mga few minutes, hindi ko siya magugustuhan kasi magiging parang amoy masculine siya. And after few minutes, magugustuhan ko na siya ulit. Mas gaganda pa siya. I could remember nung inispray ko siya sa store, sa kamay ko, nung umuwi na ako. Eventually, nung tumagal na siya sa skin ko, mas may naamoy na akong medyo hawig na siya ng konti dun sa EDP. Pero not as heavy, not as smoky, strong as EDP. Mas fresh tong EDT. Pakita ko yung bote guys. Mas fresh siya. And soapy, may parang dating din siya na almost parang cologne ng lalaki. Kaya maraming nagsasabing masculine siya. Yes, nagbo-borderline masculine siya, pero gusto ko yung freshness niya. And sa suot ko today, I think bagay siya and bagay siya sa ganitong weather dito sa Pilipinas. So ayan na guys, hindi na ako masyadong mag-share sa naamoy ko sa kanya. Isi-save ko na lang to sa wear test and review ko nitong Diptyque Orpheon EDT and EDP.